Sing, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Kami pong iyong mga anak ay nasa iyong harapan. Sa umpisa pa lamang, Panginoon, ng aming awitan ay ramdam na namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa.
ang iyong kabutihan ay patuloy na nananatili sa amin. Ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming pinagdadaanan, patuloy pa rin na pinapadama mo, Panginoon, ang iyong pagkalinga sa amin. Panginoon, patuloy niyo mo kaming linisin sa lahat ng aming mga pagkakamali at kasalanan mula sa lahat ng aming nagagawa at naiisip, sasabi. Loobin niyo, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maparangalan. Maging malaya kami sa aming pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa amin. Totoo, Panginoon, na ito ay hindi may kukumpara sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming pinapalakas, patuloy niyo kaming tinataguyod, patuloy niyo kaming binibigyan ng karunungan upang ang lahat ng aming pinagdadaanan ay malampasan namin ng may katagumpayan sa kapangyarihan ng iyong pangalan at ng iyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pangungusap sa amin at paggabay. Purihin ka, O Diyos, at maging masigla po ang bawat isa sa aming pag-aawitan at pagpupuri at pagsamba sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, isang malakas na clap offering po ulit para sa ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng pagbibigay, papuri natin sa Kanya, awitin po natin ang may kasiglahan, My Redeemer Lives. Come on, church, palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Jesus is our firm foundation. Amen.
Let's sing Firm Foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is What's that? faithful, Mighty in power. mighty in power. I will deliver me. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Say, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. Come on, church. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Amen, amen. This cornerstone is solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when spirits are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ, I
body laid, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man, live from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. mga sarili sa pagbasa ng salitan mula sa Efeso 2:20-22. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng usapan ay nakakaayon at nagiging isang templo na nakapalagas sa Panginoon. Dahil din sa inyong pagkipagkaisa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Lalo tigit ay binigay mo ang pagkakataon sa bawat sa amin upang kami ay makadako sa iyong mong bahay dalanginan upang patuloy kami makapagpasalamat sa iyo. Lalo tigit ay makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat nga po o Diyos sa iyong pakikisama sa lalo tigit ng iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa aming pong pananambahan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, gabay ng iyong banal na Espiritu, ang igawad mo po sa bawat sa amin, lalo tigit, Panginoon. Ang magbabahagi sa amin ng iyong pong mga banal na salita, puspusin mo nga po siya yung banal na Espiritu upang kanya pong ibabahagi ay manggaling lamang sa iyong banal na kalooban. Kami, Panginoon, na makikinig ay puspusin mo rin ang iyong banal na Espiritu upang ang aming pong mapapakinggan. Paghayo namin sa ibabaw ng salibutan, dala-dala namin ang aming pong natutunan at napakinggan at upang maibahagi din naman namin, Panginoon, sa aming pong mga kaibigan. Pagpapala at pawang kapurihan lamang ang patuloy na igawad mo po sa bawat sa amin upang kami, Panginoon, ay payapa at maging kapuri-puri na makatapos na aming pong pananambahan. Ang mga panalangin namin to, Panginoon, ay aming patuloy na pinagpapasalamat sa iyo, ipinapanalangin sa tanging pala na Jesus. Amen. Good morning po. Kinakabahan ako. This is my first time to sing to all of you alone. I just want to thank God for the 12 years of my existence. Maraming pinagdaanan, maraming blessing, maraming pagsubok, pero still I am here holding you, Lord, for all the blessings and trials that I overcome. Mula po sa Isaiah 41:13-15,
Ako si Yahweh na iyong Diyos ang nagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Gagawin kitang tulad ng panggiik na may bago at matatalim ng ngipin. Iyong giikin ang mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabok. Panginoon, may mga araw na ang lakas ko'y mabilis maubos. Pag sinusubok ako ng buhay, para bang ako'y nauubos. Hindi ko laging kayang tumayo, kaya ito ako lumalapit sa'yo. Kahit pilit, minsan nalulunod. Panginoon, hawakan mo ako. May mga bagay na di ko nabago. May takot na ayaw bumitaw. At kahit gusto ko pong magtiwala, minsan ang puso ko'y nanghihina at kumakawala. Kaya bago pa ako bumigay, at bago ako maligaw ng landas, nananalangin ako sa iyo. Panginoon, hawakan mo ako. Hindi palagi matibay ang loob ko. Hindi rin palaging buo ang pananampalataya ko. Pero kahit ganon, alam kong totoo, hindi ka nagbabago. Hawakan mo ako pag hindi ko na kaya, Panginoon. Hawakan mo ako sa gitna ng takot at mga tanong. Kung ako man ay bibitaw, minsan ikaw ang ayokong bitiwan. Kaya bago ako mahulog, Panginoon, hawakan mo ako. Hindi ko itinatago ang kahinaan ko. Mas kilala mo ako kaysa sa sarili ko. At sa bawat luha na di ko masabi, ikaw ang tumutubo ng tahimik. Panginoon, turuan mo akong sumunod pag nalilito at hindi sigurado. At sa bawat hakbang ng buhay ko, hawakan mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako. Pag hindi ko na kaya, Panginoon, hawakan mo ako sa gitna ng takot at mga tanong. Pag hindi man ay bibitaw, minsan ikaw ang ayok kong bitiwan. Kaya bago ako mahulog, Panginoon, pag lumidilim ang
ilaw. Ikaw ang lakas ko pag bumibitaw ang mundo. Mga kamay mo ang panghawak ko. Kahit ako'y manghina ng totoo, Ikaw ang hindi bibitaw sa'kin, Panginoon. Hawakan mo ako pag hindi ko na kaya, Panginoon. Hawakan mo ako sa gitna ng takot at mga tanong. Kung ako man ay bibitaw minsan, ikaw ang ayokong bitiwan. Kaya't bago ako mahulog, Panginoon, hawakan mo ako. at hanggang Hanggang sa dulo ng bawat pagsubok at bawat araw, isang panalangin ang lalagi. Diyos, hawakan mo ako. Praise be to God po. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Batiin niyo po ng magandang umaga yung inyo pong mga kalapit. At ayan. Ngayon po ay nandyan ang ating mga bata galing po sa Sunday School Department. At mukhang may papalit na po sa worship team ni Sister Lovie. Nakita nyo naman ang future ng ating mga kabataan. Huwag kayong kakain ng malamig, inom ng malamig. Lagi kayong magsasalabat para hindi masirangin yung mga boses. At gamitin nyo ang talento ninyo para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw po na ito na iyong pinagkaloob po sa aming lahat. At kami po muli ay nandito upang pag-usapan at pag-aralan ng inyong pong mga salita. Nawa po ay lubos kaming matuto sa aming pong pag-uusapan sa panibagong series na aming pong tatalakayin for this month. Marami sana kaming malaman at maunawaan tungkol sa aming pong kinabibilangan. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong month po na ito ay meron po tayong bagong series. And yan po ay the Restoration Movement, the New Testament Church. So we're going to talk about everything in between ng Restoration Movement. But we'll not tackle yung history ng Restoration dahil gusto nating i-reserve yan sa last Sunday ng Bible study natin kay Brother Jerry because alam natin na siya po ay higit na may karapatan na magturo ng Restoration Movement sapagkat all throughout po ng kanyang journey as a minister, as a pastor, ay yan po ang kanyang isang matinding binagbuhusan ng panahon. But gusto nating talakayin ng iba't ilang mga portion ng Restoration Movement and sana po ay maunawaan po natin lahat ito kung saan po tayo nanggaling, kung saan po tayo nagsimula. Dahilan sa maaari pong sa later generation natin ay maraming nagtatanong at nagsasabi na lahat daw ng Christian group ay pare-parehas. But I beg to disagree. Dahil gusto nating bigyan ng diin ang Restoration Movement kung saan po tayo nanggaling. At
we do respect them. Nirerespeto po natin kung ano po yung pinangahawakan nila sa buhay. Pero kailangan po nating maintindihan ito, mga kapatid. Lalo na po sa ilan natin mga bagong kapatiran, doon po sa mga dati ng kapatiran na gusto pong malaman at maintindihan po natin ito. Dahil tayo po ay pinapangaral natin higit sa lahat ang ating pong Panginoon. Amen? We are firm na walang ibang tagapagligtas sa buhay po natin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kundi ang ating Panginoon. Amen? Naniniwala po tayong lahat doon. Pinag-usapan na natin ng mahabang panahon yan. Tinalakay na natin yan. Pero ano ba ang gusto nating talakayin po regarding the Restoration Movement, the New Testament Church? Minsan no bang narinig na ninyo ang Restoration Movement? Because all throughout history, pag po kayo ay nakarinig ng salitang Reformation, is that part of the Restoration? Pag sinabing Reformation, definitely not, mga kapatid. Kasi pag sinabing reform, pag ikaw ay may ni-reform at part ka ng Reformation, ibig sabihin may binago ka. Tama? Kaya nga hindi sila nagkaroon ng pagkakaunawaan going back to the history dahil meron silang gustong baguhin. And one person na kilala ay si Martin Luther pagdating sa Reformation. At yung mga forefathers po natin, they beg to disagree kasi hindi dapat baguhin. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, wala kang dapat baguhin. Yun ba ang ating pinapangaral sa Church of Christ? Amen? Yun ang pinapangaral natin kasi wala tayong dapat baguhin kasi lahat na nakasulat sa Biblia ay okay na. Perfect. Tama. At wala kang dapat baguhin para lang pumasok sa iyong sariling preference. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, what is the Restoration Movement, the New Testament Church? Because we believe that the churches of Christ and the Christian churches here in the Philippines and abroad is the New Testament Church. Amen? We are the New Testament Church. Kaya yung lesson po natin ngayong umaga, may title po na Churches of Christ, Who Are We? Sino ba tayo? Yan yung matinding debate lagi kung sino daw ba ang Churches of Christ. Sasabihin ng ibang naka-attend sa ibang denomination, they would say, Pastor, parehas lang naman. Paano mo nasabing parehas? Nakarinig na ho ba kayo ng ganon? Na umattend sa ibang denomination at lumapit po sa inyo, Pastor, dito na lang kami kasi sa Church of Christ at dito, parehas lang din naman. May nagsabi na ho ba sa inyo nun? Na parehas lang din naman? Sino pang naniniwalang parehas lang? Bakit pa sila umiba kung pare-parehas lang pala tayo? Yun po ang tanong ko. Bakit sila umiba pa kung pare-parehas lang din naman pala tayo? Diba? Bakit sila merong sariling paninindigan at meron din tayong paninindigan kung pare-parehas lang din naman pala tayo? Mga kapatid, hindi natin pag-uusapan dito yung bits and pieces ng ating paninindigan kasi tinatalakay talaga natin yan. Pero on top of everything, sa Restoration Movement, gusto nating pag-usapan, who are we sa Churches of Christ? Di nyo napapansin? Ini-scrutinize talaga natin mabuti. Pinag-aaralan talaga natin mabuti para hindi ho ninyo masabi na parehas lang. Kasi pag sinabi nyo parehas lang, from top to bottom, pare-parehas lang. Mga kapatid, may mga distinction po ang mga Christian group na nag-i-exist sa mundo. At gusto nating bigyang diin po ang Churches of Christ kung sino ba talaga tayo. Kaya nga, kung ating iisipin at babalikan, ang sabi po dito, the Restoration Movement. Ang Churches of Christ ay bahagi ng samahan ito na naglalayong ibalik ang turo at aral mula sa Biblia. Meron ba tayong ibang ginagamit na libro? Aklat? May iba tayong pinag-aaralan? Wala. Pinag-usapan natin, January, Bible lang ang pinag-uusapan natin. Bible lang ang ginagamit natin. Wala tayong ginagamit na iba.
Sabi nga, if it is greater than the Bible, why have it? Dapat meron ka. If it's greater than the Scripture, dapat meron ka. Eh, wala nang higit sa Scripture eh. Nakuha po ninyo? Ito rin ang tawag sa New Testament Church. We claim to be the New Testament Church. Mga kapatid, ang Churches of Christ, hindi po ito denomination, kundi ito po ay independent church. You know why? Dahil wala namang taong nagtayo nito. Pag po binanggit ko sa inyo ang ganitong denomination, sino pong maiisip ninyo nagtayo? I will not name names, but you know what I mean, mga kapatid. Pumunta kayo ng Tiendesitas, ang laki ng simbahan doon. Pag binanggit yung pangalan ng religion na yun, ng denomination na yun, sino maiisip nyo? Si Jesus ba? Hindi. Yung pangalan ng taong nagtayo. This is not a denomination. This is an independent church. Mga kapatid, walang iba pong nagtayo ng church, ng Churches of Christ, here and abroad, walang iba kundi si Kristo. Amen? That is why we were called the Restoration Movement. Not even the forefathers. Dahil ang goal lang nila is to restore everything that is in the Scripture. Kaya nga, kung ating iisipin at titingnan, meron po tayong mga famous slogan coming from our forefathers, the Restoration Movement. No creed but Christ, no book but the Bible, no name but the name Christians. At ano pang sabi? Where the Bible speak, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. And we all agree sa mga slogan po na ito, mga kapatid. Kaya nga, kung ating iisipin mabuti, at tatanungin ang ating mga sarili, mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. Bakit po kayo aalis? At bakit kayo lilipat? If this is what we believe and what we uphold sa ating pananampalataya as member of the Churches of Christ, no creed but Christ, no book but the Bible, no name but the name Christian. Where the Bible speak, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Hindi naman natin pinaglalaban kung anong wala sa Scripture eh. Hindi natin itinuturo at ipinapangaral kung anong wala sa Biblia. Hindi natin ipinapangaral yung iglesia na kinabibilangan natin. We preach Jesus. We use the Bible. At ang tawag sa atin, tayo pong lahat ay mga Kristiyano. Dahil lahat tayo ay may relasyon sa Panginoong Hesus. Now, ano ba yung gusto nating maintindihan kung sino ba talaga tayo as part and as a member of the Churches of Christ? Number one, dalawa lang po ito. Jesus is the head of the church. Mga kapatid, hindi po elders, hindi pastor, hindi kung sino man ang pioneer na pinakang nauna dito, hindi kung sino man ang nag-mission dito na Amerikano. We recognize them, but they are not the head of the church. They are not the founder of the church. Gusto ko pong bigyang din yun, mga kapatid. Kasi baka mamaya, mali tayo ng laman sa isip natin na ang nagtayo ng church sa Liliw ay yung tao na yun, dahil yun ang nauna dito. Hindi ho ganon, mga kapatid. Ang nagtayo, ang firm foundation, ang ulo ng ating church ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Ang sabi ng verse 20 sa Ephesians 2, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Pansinin niyo, hindi naman pangalan ng ibang tao yan. Pangalan niya ni Jesus. Batong panulukan. The foundation, the cornerstone, the firm foundation, that is Jesus. Hindi naman yung tao eh. Sige nga po, kung ating malalaman, sino po yung pinakaunang naging miyembro nito? Ng church. Kung inyo pong tanda. Pag binalikan natin yung history, we praise God for the lives of those missionaries na nagpunta po dito. At doon po sa ating mga kababayan dito sa Liliw na naunang naniwala sa Panginoon. But they are not the founder. They are just the first members of the church. Pero ang batong panulukan natin, mga kapatid,
ay walang iba kundi si Jesus. He is the head, He is the founder, the foundation of this church. Kaya nga, kung ating uunawain mabuti mga kapatid, the church is not founded by a mere human but by Jesus. Pag inisip nyo at tinanong ninyo, sinabi ninyo sa mga tao, ako po ay member po ako sa Churches of Christ. O sino ang founder nun? Pag tinanong po kayo, sino founder? Si Jesus. Sasabihin pa sa inyo, pilosopo kayo eh. Eh bakit sino? Si Jesus naman talaga eh. Wala namang iba eh. Sino taong sasabihin mo? Wala namang iba eh. Nakuha po ninyo ibig ko sabihin? Hindi naman ito ginawa ng tao eh. Si Jesus po nagtayo nito. At lahat ng taong tatanggap kay Jesus, saan dinadala? Sa church. Sa body of Christ. Mga kapatid, walang ibang nagtayo ng iglesia kundi si Kristo. Kaya nga, Christ is the head and the founder. Ano pong ibig sabihin? If He is the head and the founder of this church, number one, walang ibang nasusunod kundi si Jesus. Amen? Parang ayaw niyo pumayag. Walang ibang nasusunod kundi si Jesus. Mga kapatid, whether we like it or not, walang iba tayong susundin kundi si Jesus. Amen? Si Jesus lang. No creed but Christ. Second, we value the authority of the Scripture. Yes, we do have bylaws para sa compliance ng Security and Exchange Commission, pero hindi natin para i-bypass ang Scripture. Kasi we believe na ang salita ng Diyos ay buhay. At hindi mo dapat ito malampasan. At hindi mo dapat ito i-bypass dahil lang sa sarili mong perspective at perception sa buhay mo. Hindi mo dapat ito malampasan dahil may sarili kang point of view at iniisip mo na yung point of view mo mas maganda kaysa sa point of view ng Scripture. Mga kapatid, wag po natin gagawin yun. Kasi we believe that we need to value the authority of the Bible, of the Scripture. No creed but Christ, no book but the Bible. Sabi ko nga po sa inyo, kung yan ay nakakahigit pa sa Biblia, dapat meron kayo. Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin? Kung yan po ay mas maganda pa sa nilalaman ng salita ng Diyos, sa nilalaman ng Biblia, dapat meron po kayo niyan. Nakuha niyo po? We value the authority of the Scripture. Third, we value the relationship with the believers. Kasi anong tawag sa atin? Ang tawag natin sa isa't isa, magkakapatid. Anong tawag sa atin ng Diyos? Anong tawag sa atin ng Diyos? Anak. O bakit hindi mo i-value yung isa't isa? Diba? I-value natin ang isa't isa. We value our relationship sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, hindi po ito tinayo ng isang tao lang. Ito po itinayo ng ating Panginoong Hesus. So we need to value those things. You value your relationship with Jesus, sundin mo ang Panginoon, i-value mo ang power ang authority ng Scripture, i-value mo ang relationship sa isa't isa. Hindi po natin sinasabing tayo lang ang ligtas. Na pag ikaw naging member dito, ikaw lang ang ligtas, hindi ho ganon. Hindi ho yun ang pinipreach natin ngayon. Ang sinesermon po natin, walang ibang nagtayo nito, kundi si Kristo. Christ is the head and the founder of this church. Now, what is the lesson? Ano pong lesson nito sa atin? If Christ is the head and the founder of this church, mga kapatid, we need to be submissive to Jesus Christ. Kung merong magsasakop sa ating mga buhay at kung kanino tayo magpapasakop sa ating buhay na ito, walang iba kundi po sa ating Panginoon. Second, we follow the examples of Jesus. Christ is the head of this church and He is the founder of this church. We follow the examples of Jesus.
You walk sa araw-araw ng buhay mo, nakikisalamuha ka sa mga tao, pumapasok ka sa trabaho, nasa pamilya ka, nasa kaibigan, nasa community, you follow the examples of Jesus. Hindi para ipamukha sa mga tao na member ka ng Churches of Christ, pero para ipakita sa mga tao na ikaw ay anak ng Diyos at ipakita sa mga tao na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya ka mamumuhay ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, you glorify Jesus in everyday life. Kasi yun naman talaga yung purpose ng ating mga buhay. Na tayo po ay nabubuhay sa araw-araw to glorify the Lord. Kaya mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan that the Churches of Christ, sino tayo? Number 1, ang founder ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus. At hindi kung sino mang tao na nagtayo ng simbahan. Walang iba kundi si Jesus. Because we belong to the restoration movement. Kahit po balikan ninyo yung forefathers, pinipreach nila na walang ibang nagtayo ng church kundi si Jesus. Second, the church is the body of Christ. Wag na wag po ninyong kakalimutan that we belong to the body of Christ. We are the body of Christ. Sabi po ng verse 21 to verse 22, sa pamamagitan niya ni Jesus, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw ay body of Christ, you're dedicated to Jesus. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. And we always believe na nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa tubig ng bautismo, nasa atin ang banal na Espiritu. At hindi po yun na maalis, mga kapatid. Hindi mo kailangan tawagin yun. Nasa buhay mo yun eh. Hindi yun naalis. That's one point na gusto ko pong bigyan ng din sa inyo, mga kapatid. Paano mo sasabihin parehas? Ay yung bang denomination, tinatawag ang Holy Spirit, di naman naalis yun. Holy Spirit nga yun eh. Nasa iyo nga yun eh. At nung tinanggap mo nga si Jesus, yun nga yung binigay sa iyo eh. To guide you. To protect you. Tapos tatawagin mo. Tapos hahanapin mo kung nasaan. I will tell you, mga kapatid, paano nyo sasabihin parehas lang? Nakuha po ninyo yung ibig ko sabihin? Kaya po, mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan that the church is dedicated for Jesus. Hindi sa mga tao kung sino man ang nagtayo, hindi sa kung saan man, walang iba kundi para sa Panginoon. Ito pong ating pamilya, bilang iisang iglesia ng Panginoon, tayo po ay dedicated at nakatalaga sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang paalala sa atin, kailangan nating mamuhay sa kabanalan. Mga kapatid, ang paalala ng Panginoon sa atin, ang buhay na ito ay para sa kabanalan. Not for perfection, but for holiness. Higit na mas matibay ang kabanalan kaysa sa perpektong buhay. Amen? Kailangan nating mamuhay na may kabanalan. Ano pong ibig sabihin nun? Mamumuhay tayo ng malayo sa kasalanan, mga kapatid. Kung ang church, tayo, ay dedicated sa Panginoon, mamumuhay tayo ng maayos sa harapan ng ating Diyos. We are connected with one another because of Jesus. Tandaan po ninyo, konektado tayo sa isa't isa dahil tayo magkakapatid sa Panginoong Hesus. And we are built to be a place of worship for God. Tayo, that is why we value the fellowship. Mga kapatid, we value Sunday worship, celebration.
We value midweek fellowships. Bakit? Kasi tayo po itinayo at inilikha to be a place of worship ng sama-sama. Kaya po mga kapatid, lagi po nating tatandaan the lesson na kailangan nating malaman. Una, we build each other up. Tulungan po natin ang isa't isa, mga kapatid. Huwag po ninyong pababayaan. Kung tayo po ay nakalagay at sama-sama sa iisang katawan ni Kristo, mga kapatid, magtulungan po tayo pataas. Amen? Tulungan natin ang isa't isa paangat. Kung merong nangihina, tulungan mong lumakas. Kung ikaw yung malakas, tumulong ka sa mga mahihina. Pangalawa, we are united with one another because of Jesus. Dapat merong unity. Dapat pinapractice po natin ang pagkakaisa. At hindi po natin sasabihin na bahala kayo dyan. Basta kami, ginto kami sa liliw. Bahala kayo. Mamuhay kayo, mag-solo kayo. Yes, we believe in the local autonomy leadership. But we belong to one body. We are the body of Christ. If we have the opportunity na tumulong sa ibang tao, magkaisa tayo sa isang layunin. Magkaisa tayo na tulungan ang isa't isa. Magkaisa tayo na maglingkod lahat sa Panginoon. Kaya nga nalulungkot tayo eh. Kapag nakikita natin na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa church, malungkot po tayo. At ginagawa po natin lahat ng hakbang para ma-reconcile. Maibalik ang pagkakaisa. Kaya lang minsan may mga pagkakataon talagang hindi possible yung ganun. Pero hanggat maaari, mga kapatid, sikapin po natin na magkaisa tayo para sa ating Panginoon. Pangatlo, we should create a home for our fellow believers. Sino po sa inyo ang pakiramdam dito sa church ay parang tahanan din niya? Pamilya ang turing. Dapat po tayo ganun. Nagtuturingan tayo bilang isang pamilya sa Panginoon. Dahil wala naman tayong pinakang common denominator dito, kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagbubuklod sa atin. We need to remember that we belong to Jesus. Mga kapatid, tayo po ay kabilang sa Panginoon. We are the body of Christ. At ano po ang ating layunin? Mga kapatid, ito po ang layunin ng Churches of Christ. Makinig po kayo mabuti. Una, maibalik ang katuruan at aral ng bagong tipan. That is why we believe in the New Testament Church na nagsimula po sa aklat ng mga gawa. The New Testament Church. Ang ating doktrina ay walang iba kundi ang Biblia. Wala pong gagawa-gawa ng doktrina. Biblia po ang gamitin nyo. Kung mag-aangaral po kayo, magtuturo po kayo ng kaligtasan, ng banal na hapunan, magtuturo kayo ng pagbibigay, magtuturo kayo ng bautismo, magtuturo kayo ng ilang mga bagay na napaka-powerful at napakahalaga pagdating sa paniniwala sa Panginoon. Wala po kayong ibang gagamitin, mga kapatid, kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia. Amen? Biblia po. Pangatlo, ituro sa mga tao ang katotohanan at dalhin sila kay Jesus. That is what we do. We bring them to Jesus. Tinuturo natin ang katotohanan at dinadala natin sila sa Panginoon. Pangapat, ang tawag sa atin ay mga Kristiyano at wala ng iba pang pangalan. Mga kapatid, ang tawag po sa atin ay mga Kristiyano at wala ng ibang pangalan. Amen? We are Christians only. Wala na pong iba. And who are we? The Churches of Christ. As we belong to the Restoration Movement, Jesus Christ is the head and the foundation of this church. The church is the body of Christ. Third,
we are part of the restoration movement. That is who we are as churches of Christ and Christian churches here in the Philippines and abroad. Pag pumunta po kayo sa Amerika, wala naman churches of Christ dun eh. Dito po yun sa Pilipinas. Sa abroad, Christian Church. Ano pangalan nila? Kasama po natin yun. As long as they uphold na ang founder ay si Jesus, tayo po ay kasama sa body of Christ and they believe in the authority of the Scripture. Mapapansin niyo po yan. Hindi po parehas yan. May distinction po yan, mga kapatid. At yan po ang ating lesson sa umaga pong ito. At sana po, sa konting minuto na pinag-usapan po natin ito sa sermon, sana naintindihan natin kung sino po tayo bilang Churches of Christ as part of the Restoration Movement and the New Testament Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob po sa amin. Na pinag-usapan po namin ang amin pong kinabibilangan. We the Churches of Christ. Salamat po, Panginoon. Dahil ngayong umaga ay naunawaan po namin ang mga bagay na ilang mga bagay na dapat naming malaman. Do marami pa pong iba, Panginoon, na dapat kaming maintindihan tungkol po dito. Pero sinisika po naming mapag-usapan ito all throughout this year at malaman po namin kung bakit kami po ay nananatili sa pananampalatayang ito. That we belong to this church. We belong to your body, Jesus. Salamat po. And you are our founder. We are the New Testament Church. Salamat po sa mga tao na ginamit mo na nagdala niyan dito po sa aming bayan. At hanggang ngayon, ito po ay aming sinasampalatayanan. Ito po ay aming pinaniniwalaan. Ito po ay aming pinangahawakan. Ito po ay aming iniingatan. At aming patuloy na ipinapangaral ang iyong dakilang pangalan para sa mga tao, hindi lang po dito sa aming bayan, maging sa iba't ibang mga lugar. Kaya Lord, salamat po. Ingatan mo po kami. Pagpalain mo po ang aming buhay. At sana po naintindihan namin kung sino kami bilang parte po kami ng Restoration Movement. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito, we will sing an invitation song. Habang inaawit po natin ang Softly and Tenderly Jesus is Calling. Para po sa mga kasama po natin, bisita, kaibigan, na hindi pa tumatanggap at kumikilala sa Panginoon. Ito na po ang pagkakataon po ninyo para tanggapin at kilalanin si Jesus na pundasyon ng lahat ng bagay, maging ng kaligtasan natin at ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, lumapit ka dito sa unahan. Pahayag mo ang iyong pananampalataya, pagsisihan ang iyong mga kasalanan, at kilalanin si Jesus sa iyong buhay. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala sa ating pong Panginoon.
Ating pong pakinggan na sinasabi sa banal na kasalutan para sa banal na hapunan. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayun naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Lalo't ay higit ay binigay mo ang pagkakataon upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng bahagi sa iyong banal na hapunan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ay pagpapala ang igawad mo sa larawan ng iyong katawan, pagpapala rin ang igawad mo sa larawan ng iyong dugo. Ngayon din nga po, Panginoon, sa amin po mga tatanggap, pagpalain mo nga rin po kami. Ikaw, Panginoon, ang higit na nakaalam ng laman ng aming puso. Linisin mo nga po, Panginoon, ang mga bagay na ito upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa amin pong tatanggaping banal na hapunan. Ikaw, Panginoon, ang higit na kaalam ng mga bagay para sa aming karapat-dapat na aming pong tatanggaping banal na hapunan. Ikaw po nga po, Panginoon, ang gumawa ng mga bagay upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat. Panginoon, ang mga panalangin namin ito, aming inilalapit sa iyo, ipinagpapasalamat sa tanging pala ni Jesus. Amen.
Tayo po ito mayong lahat. Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsasaklolo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let its praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing
Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito kung saan kami po ay nakatapos na aming napakahalagang gawain, makapagpuri, makapanambahan at makapag-aral ng inyong mayayamang salita. Salamat po, dakilang Ama, sa muling pagpapaalaala sa amin na kami po ay bahagi ng inyong katawan at sa pag-remind din po sa amin ang aming mga tungkulin, ang aming paninindigan bilang bahagi po ng inyong banal na iglesia. Dakilang Ama, dalangin po rin namin na patuloy po namin ang mga napag-aralan ay matimo sa aming mga puso at isipan at aming magamit sa paglabas po namin ng bahay-sambahang ito at pakikisalamuha muli namin sa sanglibutan. Panginoon, pinapadalangin po namin na pasalamat pa rin ang mga kaloob na aming po nalikom. Dalangin, Panginoon, na ito po'y magamit namin sa patuloy na pagpapalaganap at pamamahayag ng inyong banal na salita at pagtatanyag ng inyong kabanal-banalang pangalan. Dalangin namin dakilang Diyos ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama sa pananambahan. Nawa po'y katukin po ninyo ang kanilang mga puso upang sila po ay muli naming makapiling at makasama sa pagpupuri sa inyong banal na pangalan. Panginoon, na aming mga kapatid na may karamdaman, dalangin po namin na ihaplusin po na inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Magkagayon po ay manumbalik ang kanilang kalakasan. Dalangin din namin, Panginoon, ang kahilingan ng puso ng aming kapatid na si Brother Ken Villaruz para po sa kalakasan at panunumbalik ng kalusugan ng kanyang mga magulang. Panginoon, at kayo po nawa mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, medical, financial at higit sa lahat spiritual po. At pinapanalangin po namin ang nalalapit na operasyon ng kanyang ama. Po, Panginoon, kayo po ang gumabay at humawak sa mga doktor na mangunguna sa operasyon at nawa po ito'y maging mabilis at mabilis din po ang kanyang recovery, dakilang Diyos. Panginoon, dalangin po namin patuloy niyo pong pagpalain ang mga namiminuno ng inyong banal na iglesia na pinagkatiwalaan po ninyo sa dakong ito at sa lahat po ng dako kung nasaan po ang inyong mga churches upang patuloy po na maging matatag at marami pa po ang makasumpong sa inyong banal na pangalan. Sa aming paghiwa-hiwalay, dakilang Diyos, kung paano niyo po kami ligtas na dinala dito sa inyong dako, ay hindi po kami ninyo samahan at muling ibalik ng ligtas at maluwalhati sa aming mga tahanan. At sa loob po ng isang linggong pansamantalang paghiwa-hiwalay po namin ay ang pagpapala po ninyo ang ibigay sa bawat isa. Gabayan niyo po at ingatan kami sa pagbabalik sa mga tungkulin, sa mga trabaho at sa mga pag-aaral ng aming mga kabataan. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hiligin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi, magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.